Walang opisyal na imbitasyon sa mga world leader para sa inaugurasyon ni incoming US President Donald Trump sa January 20. Kakatawan sa Pilipinas ang ating ambassador na nakausap na ni Trump. Ang napag-usapan nila kaugnay ng mga Pilipino sa Amerika sa pagtutok ni Ivan Mayrina. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Ilang araw na lang at mauulit ang tagpong ito. Manunumpa muli bilang Pangulo ng Amerika ang negosyante at dating TV host na si Donald Trump sa January 20. Walang opisyal na imbitasyon para sa world leaders ang State Department ng Amerika na alinsunod sa tradisyon at dahil sa isyu ng seguridad, ayon kay Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez. Pero personal umanong inimbitahan ni Trump si Chinese President Xi Jinping at Hungarian President Viktor Orban. It's always been a practice na hindi sila nag-iimbita ng head of state. At saka meron note verbal na we received it that only the representatives in Washington, D.C. will represent their governments. Si Romualdez ang dadalo bilang kinatawan ng Pilipinas bagamat nagkausap na sila ni Trump sa isang golf club sa Florida. Yeah, we love the Filipinos. We love Filipinos, sabi niya sa akin. It's very cordial yung kanyang salita namin. Pero hindi tiyak kung hanggang saan naabot ang mga salitang yan kapag ipinatupad na ni Trump ang pangako noong kampanya na hantingin at ipadebort ang milyong-milyong illegal immigrants sa Amerika na sinisisi ni Trump sa kakulangan ng trabaho para sa mga Amerikano. Sa pagtaya ni Romualdez, hanggang 350,000 ang mga Pilipinong illegal ang pananatili sa US o yung TNT o tago ng tago. Pero base umano sa impormasyon ng law enforcement agencies ng Amerika, uunahin daw ang mga may criminal record o yung mga sangkot sa terorismo. Gayunman, Nobyembre pa niya pinayuhan ng mga Pinoy TNT na madaliin ang pagsasaligal ng kanilang status. Voluntaryong tumutulong para dyan ang ilang Pilipinong immigration lawyers. If you had filed already at this time, at saka inaccept na ng, let's say, the immigration dito, meron ka ng basis for staying. Kung ngayon pa lang ninyo gagawin yan, talagang wala ng oras yan. You're considered legal. Ang pinangangambahan ni Romualdez ay kung may mga kakapit sa patalim at papasok sa mga trabaho kung saan maaari silang maabuso o di kayo mag-asawa ng Amerikano kahit nananakit o nangaabuso. Mas mainam na anyang voluntaryong lumisan muna at dumaan sa legal na proseso ng pag-a-apply imbes na maipa-deport at permanenteng maban sa Amerika. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.